Basta pag-ibig ang wagas, walang magagawa ang batas. Pero kung libi ng pag-uusapan at merong minor de edad, ay, iba na yan! Simula nang maulila sa amang tatawagan natin si Rowena, inako na niya ang responsibilidad sa mga kapatid, pati na sa kanyang inang may sakit. Gusto ko pa rin yung pangako ko sa tatay namin na ako mag-aalaga sa mga kapatid ko. Kasi ako po yung panganay. Magtatrabaho ko para lang makapag-aral sila, makapagtapos, matulungan ko po yung pamilya ko. Kaya itong si ate, labis na nabahala nang mawala ang nakababatang kapatid na tatawagin nating Rachel. June 30 na wala po siya, mga 10 PM ng gabi, Martes po yun. Ayon kay Rowena, sinundo raw ng nobyo ang kapatid niyang dalagita sa paaralan. Si Ryan, sumakay sila ng tricycle. Sabi, nagtanan daw. Pero ang pagsasama ng dalawa may malaking problema. Nung nagdedad pa po yun kasi yung kapatid ko, 17 years old pa lang. Lahat ng pwedeng malapitan, nilapitan ko na kung saan na po ako nakarating. Maga pa lang, maalis na ako, tapos gabi na ako nakakauwi. So, kahit umuulan, mainit, mahanap ko lang yung kapatid ko. Nagpasya si Rowena na lumapit na sa sumbungan ng bayan. So kung makapagtapos po talaga muna ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Kinabukasan, sinamahan namin si Rowena sa itinuturong tambayan ni Ryan. Kasi sinabi po ng mga kapitbahay namin na nasa Moriones, Tondo. Bit-bit ang larawan ng dalawa, umaasa siyang muling masisilayan ang kapatid. Matapos ang ilang minutong paghihintay, hindi naman kami nabigo. Naabutan namin siyang kinukuha ang sidecar na ginagamit sa pamamasada. Minmanan namin ang kanyang biyahe. Mula hapon hanggang gabi, masipag sa pagpadyak itong si Ryan. Kinabukasan, muli kaming nagmanman. Ang aming pagbabantay inabot hanggang madaling araw. Mula garahe, sinunod na namin siya pauwi sa kanyang tahanan. At bingo, natunto namin ang kanyang inuuwian. Dito rin kaya nakatira si Rachel. Muli naming binalikan ang bahay ni Ryan. Sinilip ang bintana ng bahay at sakto, may nakapwesto. So siya nga, yung mukha niya. Siyang siya. Ayun o, yung bintana. Siyang siya, promise. Tila may natanaw na bagong pag-asa itong si Rowena. Masaya, syempre. Kasi, Wala na siya, no? makuha ko nito kasi. Humingi na kami ng tulong sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD at pulisya. Magkasamang idinulog ni na Rowena at kanyang ina ang kanilang problema. Naabutan na lang ng edad. Mula sa City Hall ng Maynila, tumulak kami papuntang Moriones, Tondo. Sinigurado munang nasa loob ng bahay ang magkasintahan. Ilang minuto ang lumipas, dumiretso na ang grupo. Naabutan namin ang dalawa sa loob. At sa wakas, nabawi mula sa kinakasama ang menor de edad na si Rachel. Sa tanggapan ng DSPU, nagkaharap ang dalawang panig. Nangako ka na, hindi mo naguguluhin yung kapatid ko. O anong ginawa mo? Hindi mo sinira, anong ginawa mo? Anong tawag mo dyan? Ayon kay Rachel, hindi raw siya pinilit ni Ryan. Wala naman ako Wala ko pa nakapagod mag-share sa sarili ko. Kinausap ng kinatawan ng MSWD ang 18 taong gulang na si Ryan. Pero kahit tao kayo, di ba kaya nga tayo may tao, isip tayo. Diba? Dapat dinagandaan natin yung isip. Kasi, kung nga siya minor, pwede kang kasuhan. Kasi 17 years old na siya. Pero para kay Ryan, ipinaglaban lang daw niya ang kanilang pagmamahalan. Mahal ko po siya. Haharapin ko po kung anong pagsubok darating sa akin po. Kasi ang ano ko lang po sa sarili ko, hanggang sa ulit pinaglaban ko siya. Mahal ko siya. Si Rachel kinausap din ng masinsinan.
Kasi nga, dahil nga sa edad. Kaya nga, pag bawal yung edad, dapat nasa magulang na talaga siya. Dahil desidido na ang pamilya ni Rowena, formal nang sinampahan ng kaso si Ryan. Dalawa pong asunto ang pinahil natin dyan. Isa pong corruption of minor, ang ibig ko sabihin nun, nilansin ninyo yung murang kaisipan ng bata. Simple seduction, ang ibig sabihin nun, hinikayat ninyo ang kanyang murang kaedaran. Habang si Rachel pangsamantalang mananatili sa isang center. Kinailangan dalhin dito for reasons of protective custody, tawagin natin. So, importante yun kasi nandito yung mga social workers, psychologists na magbibigay ng pangaral sa bata. Hindi raw magiging madali sa dalagitan at kalimutan ng kanyang nakaraan. Pero sa tulong at suporta ng pamilya, hindi nalalayong muli siyang kakabawi kapag nasa tamang edad na siya. Humingi po ako ng sorry sa kanila kung sinagot-sagot ko po sila. Tapos hindi ko po sinusunod yung sinasabi nila. Hindi, nagsusoro talaga ako sa kanila.